At siya ng pawang katotohanan, kung tao lamang ay totoong nagninilay, at ang pinagninilayan ay ang katotohanan, hindi lamang naganap sa kanya bawat araw, masusumpungan niya ang dakilang naglalang. Katotohanan, katotohanan, itong aking tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Paano kang magsusuklay ng buhok mo kung di naman ito magulo? Kailangan mo nang ito'y magusot upang suklayin mo tao. Paano ko ayusin ang isang patag na hindi bagat kailangang magulo muna sila upang ako'y makilala at masumpungan nila at papatagin ko ang sino mang tumanggap na totoo. Katotohanan, katotohanan, itong aking tinuturan. Paano mo ibibigay ang lakas at tapang sa isang nilalang na di marunong maghanap kailanman? Sapagkat ang katapangan ay pag-aaway, hindi ang tapang na lumaban sa kabanalan. Subukan ang tao'y hanapin ay ako, kabanalang kakamtin niya, magpapagalak sa buhay niya. Katotohanan ang tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Paano mong sasabihin ako ay sa iyo, kung sa bawat segundo'y nalulumbay ang puso mo? Paano mong ituturang ako ay Panginoon mo, kung di mo madama ang pag-ibig ko sa iyo? Paano sasabihin kilala mong Ama ko, kung di mo kilalang totoo salita niya? Kaya tao, itong habilin bilang Espiritu sa inyo, kumilala kayo sa salita ng Ama, makikilala nyo, lubos-lubos siya. Tao, mahal ko kayo. Kung walang gagawa ng kaiba sa gawa ng tao, paano mapagpaparatangan at hahatulan ito? Hindi bagat kung pantay-pantay na mabuti ang gawa nyo, walang hahatol kahit isa sa inyo? Subalit, kapag ang mabuti na iba sa masama, kailan may hahatol ang hindi magkaakma. Yan ang pawang katotohanan, mga minamahal ko. Subukan niyong pagsamahin ang dalawang magnanakaw. Magpapaligsahan sila ng galing. Subukan mong magsama ang parehang banal, magpapakubaba, magpaparaya. Kaya't walang alitan, walang gagawin, kundi magmahalan. Tao, kung pararatangan naman si Constancia ninyo bilang Apo Kunching na tawag ito, ano bagang karapatan niyang hatulan ng tao? Di bagat ang Ama ang tamang husgado? Katotohanan, katotohanan, itong aking tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Maliban tao, makilala mo ang di mo nakikita at sinasamba mo sa katotohanan nito, pandama mo't pag-iisip ay bubuti, wala kang nanaisin, kundi ibigin mo ang kapwa mo. Tao, mahal ko kayo. Walang talinong nagmula sa tao na ganito, subalit ang talinong ito ay mula sa Espiritu Santo. Ang may pandinig ay nakarinig. Katotohanan ang tinuran ko, mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ko kayo. Kung tuwiran lamang nadarama ninyo, matututo rin kayong umibig ng kapwa nyo. Kung ang iibigin nyo lamang ay ang umiibig sa inyo, ano pang ganti hinihintay nyo sa Ama? Kung ang bibigyan nyo lamang ay ang nagbibigay sa inyo, ano pang ganting hinihintay nyo sa Kanya? Kung ang inyong patatawarin ay ang gusto nyo lamang, hindi bagat namimili kayo? Kaya tao, tupdin ninyo ang marapat, tatanggap kayo ng tuwirang ganap. Sumayin nyo ang kapayapaan, sapagkat kapag ginantihan ka ng kapwa mo, ang ginawa mo'y nagantihan na, wala ka nang hinihintay pa sa Ama. Subalit mo ang lahat ng ginawa mo ay kabutihan sa kapwa mo, di ka man gantihan, Amang hintayin mo. Katotohanan ang tinuran ko,
pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, salamat. Pinatunayan lang ng Ama na nagtanong po kasi ako. Namimiss ko na ako si Jed. Si mami niya kaya, ba't kaya hindi sila nagpupunta? Yun lang po tanong ko. Buhay po ba ang Diyos? Nandiyan sila ngayon. Patunay lamang po na kapag ang tao ay may espiritu, nakakadamayan ng panawagan. Kaya't ang isip nila ay tumungo nga tayo doon sa dambana. Buhay po ba ang Diyos? Yan po ang pawang katotohanan. Ipagpumanhin po ninyo na kung minsan ako'y nahuhuli, hindi po ako naglilibang dahil ako ay nahuli naglibang. O dili kaya ay ano po bang tawag doon ng tao? Nagpatenga-tenga o dili kaya ay nagpaunat-unat? Hindi po. Mayroon pong mga kadahilanan na pagtupad pa rin sa Panginoon ang aking ginagampanan. Hindi po naman yung nagpatenga-tenga, nagpaunat-unat o nagdahilan ako kaya ako ay nahuli. Mayroon pong mga bagay na hindi pwedeng ibahagi sa inyo na kaganapan na kumisan kung kailan ako luluwal na, tsaka po may mga halimbawa kailangang emergency sagutin mo yung tawag, emergency i-text mo nung makakapagpahilom ng mga dapat na marami po. Sapagkat di naman po ako pwedeng magchismis na pabasa ko pa sa inyo yung mga text at ilahad ko pa sa inyo yung mga tawag sa akin. Pag inilahad ko po sila sa inyo, chinismis ko na sila sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kung ano man po ang ginagampanan ko, nalihim sa inyo, ang Ama na at ang Kristong Panginoon natin ang siyang tanging nakakaalam. Kaya po, ano man po ang pagkaantala, kung kayo naman po ay tapat sa pagparito, magagalak pa rin po kayo at di kayo mababagot, maiinip samantalang habang naghihintay kayo kung ang umaaliw sa inyo ay ang Espiritu ng Diyos, ay maaaliw kayo. Kapag ang umaaliw sa inyo ay ang espiritu ni Satanas, sigurado po, naiinip na kayo. Buhay po ba ang Diyos? Yan po ang pawang katotohanan, sapagkat si Satanas ay mainipin, magagalitin, mapag-imbot, seloso. Yan si Satanas. Mga mahal ko, kayo po ba'y pumarito? Mapanibughuin po ang Ama. Huwag ninyong isama si Satanas. Siya lamang ang hanapin nyo at magagalak kayo. Buhay po ba ang Diyos? Ang Ama po ay mapanibughuin. Kaya't kung lagi niyang nakikita kasama nyo si Satanas, hindi nyo po makakamtan yung gustong ibigay niya sa inyo sapagkat may kalaban siya. Subalit, subukan po ninyong iwanan si Satanas. Ang Ama ang papasok sa inyo, hindi ang kalaban niya. Buhay po ba ang Diyos? Ang Kristo'y mapagmahal. Subalit, mayroon din pong pagmamasid ang Kristo. Pinagmamasdan niya rin naman ang mga inililigtas niya. Ang kanyang mga pinag-alayan ng dugo at laman bilang kordero na handog sa Ama. Anong pinagmamasdan niya? Kung totoong kilala ko nito, tinanggap ako. Ang tawag niya sa akin, Panginoon ko. Subalit ginagamit niya lamang palang pangalan ko sa maling gawa niya. Hindi po ba't mali yaon? Kailangan gamitin ng Kristo. Gamitin ang pangalan niya sa mabuti, hindi sa pagsisinungaling sa kapwa niya. Tama po ba? Mga minamahal ko, maraming paraang ginagawa ang tao